Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lian. So for today's video, it is the episode 2 of Coffee Talks with Lian and Jobel, and we will be talking everything about friendship. So keep on watching and enjoy. Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome to episode 2 of Coffee Talks with Lian and Jobel. And today our topic is everything about friendship. But disclaimer guys, we will speak in Taglish. So pag-usapan natin ano ba talaga ang isang kaibigan, ano yung mga karanasan natin sa ating mga kaibigan. Hi Beshi, kamusta? Hello, everyone. So nice to be with you again, Beshi, and to share our thoughts about this. Ayan. And Ayan. again, we have coffee with us. Oh, cheers muna because this is Coffee Talks. Cheers. Cheers! Inom muna. Ayan, friends. I know that some of you have experienced naman siguro na may friends like introvert ka man or extrovert. I know naman kahit isa or two, you have someone you can call as your friend. So let's talk about it. Okay, so let's go to our question number 1. How do you define friend? Ano ba talaga ang isang kaibigan, Beshi? Friendship. I think for me, actually I was thinking about it for quite some time now since I have small circle of friends rin naman. Mhm. Um, I think a friend is someone who understands you. Yun lang ang simple kong definition of a friend. Kasi even if you are different, like kasi yung friend ka iba yan sa kapatid 'di ba? Pag kapatid mo, you know him as your brother or sister. But your friend is someone who is really different from you. Magkaiba kayo ng personality, magkaiba kayo ng wants, ng needs. However, as someone na tinatawag mong friend yung tao na yon, you know na that person understands you. At the same time, you also understand that person kahit magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. So that's how I define it. How about you, Beshi? Ako, ang definition ko ng friend, kapatid sa ibang nanay at tatay. Oh, mas ano yon, mas malalim yan. Oo, yun lang yung definition ko sa isang Why, friend. why? Bakit? Kasi alam mo, yung mga kapatid natin, 'di ba super close natin 'yan. So, Mm-mm. pag nakatagpo ako ng kaibigan na super close ko rin, tinuturing ko rin silang kapatid. Iba nga lang yung nanay tsaka tatay. Ayun. Yes. But I Oh, want to also add din, kasi mhm. you can have a friend na just a friend lang, like someone you can talk to, like understands you. Pero you can also have a friend na very close to you, like Correct. maituturing mo talagang kapatid mo. Mhm. So magkaiba 'yon eh, pero friends pa din naman. Correct. So, Ayun. ay. Wait lang guys. Ano pala? Shout out to my best friend. Siyang sponsor ng damit ko. Oh, yeah. I remember that. I remember that blouse kasi, di ba binigyan mo din ako ng ganyan? Kasya Regata. pa rin. Ang ganda. Bongga. Regata. Di mo kaya. Okay. Next Sponsored question, by Regata. Beshi. Eto, medyo malalim. Paano mo malalaman na yung kaibigan ay totoo? How will you know Mm. if a friend is true? Medyo mahirap yung tanong na yan actually. Ang hirap nga, Kasi oo. there's no way actually to know kung ano, kung totoo ba yung kaibigan mo or hindi. Kasi at some point, there comes a time talaga na you thought
your friend is acting normal in front of you, but at your back, parang iba na siya na hindi mo nakikita. So, ano bang evidence na totoo siya sa'yo? As long as siguro, hindi naman kasi ibig sabihin magkaibigan kayo, sasabihin mo na lahat, di ba? Or Mhm. even the personal things you will share it to that person, hindi eh. Correct. Siguro totoo siya kung mas gusto ko kasi yung friend na prangka talaga eh. Hindi ko alam if you know that word. Pero yung straight, very straight to the point. And I want a kind of friend na marunong mag-correct. I think that is one of the things na you can use para malaman kung totoo yung kaibigan mo. Hindi siya yung parang, ano nga tawag doon sa word na yon? Fake. Kanya tino-tolerate in your wrongdoings. So Mhm. that's how you can say na this person is true to you. Kasi ayaw kanya mapahamak. And hindi ito-tolerate yung mga maling ginagawa mo. So that's, siguro yun yung sagot ko. Ikaw, Beshi. Actually, pareho tayo. So, in my opinion, malalaman kung totoo itong kaibigan ko kapag kinorek niya ako, sinabihan niya ako ng medyo masasakit na salita, tapos tagos sa puso ko. Gets mo yon, Beshi? Kasi Yes. kapag naramdaman ko yung sakit sa heart ko, andun yung concern. 'Di ba? Kasi gusto kanyang maging mabuting tao, gusto kanyang i-correct, gusto kanyang pangaralan. So para sa akin ay ang galing naman nito. Pinaprangka ako, sinasabihan ako ng masasamang salita, pero may natututunan ako. So for me, Correct. doon ko malalaman na totoo tong kaibigan kasi may concern sa akin. Yung iba kasi super super ganda ng sinasabi sa you're so pretty, blah 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 blah. Oo, correct. Diba? Pero hindi yun, oo, maganda yun kasi positive yung thoughts ng tao sa'yo. Pero iba pag natatagos yung puso mo, 'di ba? So, yun para sa akin. Okay. Now ito, fun question. What activities do you like doing with your friend? Okay. I know na I know that we have the same answer about this, Beshi. Oo, Siyempre, nababasa ko na. Drinking coffee coffee. date. Coffee date. Other than anything, coffee talaga. Kasi, I don't know, I think, pagka niyaya ka kasi magkape, parang nakakainganyo siya. Like, alam mo na marami kayong pagkukwentuhan. Correct. Pag nagkakape kasi hindi lang naman dahil gusto mong gumastos ng kape eh. Kaya maraming sasabi dyan, oh, magkape ka na lang sa bahay, meron ka namang kape sa bahay. Pero iba kasi yung feeling ng pupunta ka sa coffee shop, makikipag-meet up ka, uupo kayo doon, magkukwentuhan kayo about your life experiences. Iba yun eh. Iba yun kasi sa nasa bahay lang kayo. So, ayun, yung number one ko talaga. Ikaw, Beshi. Ako, syempre, number one ko, yung kape din. Ewan ko, weird, alam mo, Beshi, feeling ko ang weird natin. Basta pag kape kasi, feeling ko nakaka-relax ako. Yes. Ewan ko, ayun yung nabibigay ng kape sa akin, nakaka-relax. Tapos magkakwentuhan tayo about sa work, about sa mga Correct. jowa natin, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga mental health natin. Iba kasi yung ano niya, no? Iba talaga yung parang naibibigay niyang ginhawa sa atin. Correct. Tsaka bukod sa pagkakape, favorite ko rin ginagawa sa mga with my friends. Kapag ano, yung Boracay, Ayan, travel oo, talaga. travel. Ilang beses na nga tayo nag-travel, Beshi, di ba sa work? 3 times? Parang madami Sa naman work? kasi yung iba kasi 5. school-related. Oo. Like, Oo. saan nga ba yun? Sa Puerto, sa Kwento, Mindoro, Boracay, ano pa ba? Mindoro, yung nagtanim-tanim tayo. Yes. Mm-mm. Ayun, nakakaano lang din kasi, syempre,
lagi lang kayong nasa school, ito lang yung nakikita nyo. So, favorite ko rin talaga kapag nasa beach. Alam mo yon para Yes, uminhawa ang ating buhay. correct. Saka iba din kasi siya, ginagawa natin siya minsan every end of the school year. So, parang it's a reward for us Correct. din. Kasi hindi naman tayo nagta-travel in the middle of our work. Kasi mga mabubuti tayong empleyado. Yes! Yeah! Tama yan. So, parang it's a reward and it's a way of us na just for the meantime, makaalis muna tayo sa ginagawa natin or sa routine natin. Ayan. Correct. Tsaka yung mga simpleng pasamgyup-samgyup lang, yung yayayain ka lang. Alam mo yan, Beshi, ganyan tayo, South Bite. Yes, ayan. Mga Minsan pangkape sa very ano siya, banting. naniniwala talaga ako na kahit hindi siya planado, okay lang. Kasi mas natutuloy pag hindi planado eh. Correct. Kasi minsan nagkakayayaan na lang tayo agad na punta tayo dito, ganyan, kape tayo, kain tayo. And I think pinsan yung mga ganong moments, kailangan din natin talagang gawin. Correct. Ayun. So, in short, guys, ang favorite activities namin gawin, coffee, travel, samgyup, tapos yayain. Ayan. Okay. So, Beshi, ito, seryosong tanong. Are you Yes, ready? sure. Ano ba yan? Seryoso to. Gusto ko magkwento ka. Have you experienced having a fake friend? Of course, there are plenty Kwento. of them. Yes, Paano mo of nalamang course, fake siya or yes. Of course, we are not here to name drop naman, 'di ba? So, no name drop? no name drop. Siguro this is one of my experience. Like, that friend of mine is very nice to me. And you know me, sorry, mic ko na. May sarili Pati siyang yung microphone na pressure sa tanong. correct. May sarili na siyang buhay ngayon. Teka lang. Ayan. Okay. Siguro that friend of mine is very close to me and very nice to me. Mhm. And I was nice to that person too. So hindi ako nagamit ng ng him or her or basta. Okay. Mhm. You know me, Beshi, kapag may friend ako, sobrang very affectionate ako. Hindi naman super affectionate. Very giving, very, invested ako when it comes to a friend. Mhm. But that person really disappoints me kasi, some of my personal things, there are times talaga na nasasabi ko sa kanya kasi she was nice naman. Ayan, nakagamit na ako. That person is nice and mabait naman siya. Pero, I was very disappointed lang kasi nasa iisa kaming circle and that person is saying not good things about me na nalaman. Like, I don't want to be specific. Like, paano ba? Parang that person is very competitive kasi. Like, very, hindi siya nagpapatalo. Hindi Mhm. talaga siya nagpapatalo. Nakakala niya laging siyang may kakompetensya. Na that person thought na I am competing against him or her. Mhm. So, na hindi naman yun yung nararamdaman ko towards him or her. So, yun yung parang nalaman ko pa sa ibang tao pa. And parang it's like backstabbing na meron ka palang ganitong feeling against me, ba't hindi mo na lang sabihin sa akin? So, medyo nakakasad lang din.
Ang O yun. sakit nun, yung sa iba mo pa Oo. malalaman. Correct. Sa Kasi ibang kung tao ko alam. Oo, kasi kung totoo kang kaibigan, straight to the point ka. 'Di ba? Nasaan Correct. na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Mhm. Nandito pa rin naman siya around. Pero our relationship is not the same anymore. Like, we have talked naman. We have talked, but it's not the same as it is the same before. Na, I still believe na you have to remove those people from your life na very toxic na like hindi na siya nakakatulong sa iyo masyado na naapektuhan yung relationship nyo. Na I am not in competition. Bakit siya pressure or bakit siya magkakaroon ng ganong feeling towards me? So, Mhm. ganon. So, we're still good but not the same as before. Ipagdasal na lang natin siya. Correct. Let's pray for her. Ako naman, ewan ko. Ako kasi swerte ako sa mga nakakahalubilo ko. So, ako naman, baligtad naman ako kay Beshi. Hindi pa ako nakaranas na magkaroon ng ng fake friend. So, ayun. Ewan ko lang pero sa akin, wala akong fake friend. Sinuwerte akis. Congrats to you. Okay, eto Beshi, related sa naunang question about fake friend related. So, eto. Have you lost a friend before? Pero hindi yung namatay na. Oh Pero yeah. yung parang friendship over. May nakaranas ka ba ng ganun? I couldn't say na it's a friendship over kasi for me, we're still friends. Siguro I can call it as friends na you don't have contact with na. Ayun, marami akong ganon. Yung mga Mm. friends na you don't have contact with na like, you know each other, like, meron, friends naman kayo in social media and everything, but you are not, you're not connected anymore. So marami naman akong ganon. So far, wala naman akong friendship over. Like, Mm. I still consider them, even those fake friends as my friends, but not anymore na hindi na yung ganong ka-close kagaya nung dati. So, ayun. Mm. Oo. Ewan ko lang on their part, syempre, hindi natin alam kung anong Status. perspective. Yes, anong status ko sa kanila. So, I don't have the right naman to judge them. So, Mm. but I can still be their friend. Oo. Bait. Eme. Ako naman, have you lost a friend before? Oo. Kasi ako talaga mabilang ako sa mga gusto kong Or kasama. So, mapili. Parang ganon. mapili ako as in sobrang high standard ko when it comes to choosing who will I trust, when it comes to choosing who will I consider as friend. Nabubulol na ako sa English. Pero nawalan na ako ng kaibigan yung talagang friendship over. So this is way back during my first ever job in the Philippines because after I graduated college, in just 1 month I was already hired. And then in this school, I met a lot of great teachers and some of them I considered my friend. But this one friend is not nice to me because estudyante ko yung niya, yung pamangkin. Tapos, ang nangyari, during fourth quarter, etong si pamangkin niya, nagbaba yung rank. So, consistent na top 1, top 1, top 1. Tapos, biglang nag-top 2 kasi nga, mas magaling eh. So, ayun, sobrang, sobrang iyak ko yun. Sobrang laki ng iniyak ko doon kasi pinagmumura ko, dinuduro-duro ako eh. Kapag ganyan talaga, you have to, Correct.
You have to Parents ko get away from it. yung mommy at daddy ko never akong pinagmumura. Duro-duro oo kasi makulit ako. Pero yung sa ibang tao, parang wala kang right. Bakit mo ako gaganyanin? Ginagawa ko lang yung work ko. Ito yung lumabas, ito yung average. Anong magagawa ko, 'di ba? Yes. So ayun, sobrang nasaktan ako kasi 20 years old pa lang ako noon, wala pa akong ganun ka-confidence sa sarili ko. Pero Mhm. wala eh, wala na akong magawa eh. Tsaka top 2, hello. Ang laki ng ano nun ha. Top 2 tsaka hello, kinder pa lang. Ba't mo ako mumurahin ni kinder pa nga lang yung pamangkin mo, 'di ba? So, Correct. ayun, 'pag ganun talaga, ayoko na. Kasi, inano ako, nireklamo ako sa directress, nireklamo ako sa principal. So, parang sobrang napahiya na ako nun. Wala na, nasaktan yung puso ko, talagang feeling ko, aping-api ako nung time na yon. Ang kakampi ko, dalawa lang, lahat nakakampi sa kanya, kasi mas matagal na siyang teacher dun. So, ano lang, ang sakit na may mga ganong tao na kinonsider mong Yes. kaibigan. Kasi kasama ko yun, nag-iinuman kami, gumagala, nakain sa Jollibee, tas ganun. Ganon, yes. Parang after all this time, ganyan pala yung ugali niya. So, Oo, nakakalungkot lang kasi bakit may mga ganong taong nag-exist. yes. Ayun. Tapos additional lang, have you lost a friend before? Hindi naman sa loss, pero kasi may mga super best friend ako nung elementary and high school. Pero nasa ano na sila, nasa ibang bansa na sila. May isang nasa Canada, may isang nasa Australia, then ikaw, Beshi. Diba? LDR Puro, ating puro friendship. mga LDR. Oo, puro LDR yung tatlo kong kasi ako talaga guys, sobrang choosy ko lang talaga. So ang tinuturing ko lang talaga na kaibigan, tatlo. I-judge nyo na ako pero tatlo lang talaga. isa, isa na dun si Beshi. Ayun. Ikaw, Beshi, Don't worry, Beshi. Yung mga LDR friends mo, sooner or later, I will go there naman na. So, wala na, hindi na tayo LDR. Same time zone. yay! Ikaw, Beshi, may kaibigan ka sa ibang bansa? Parang meron, no? Ikaw. Ako! Wala na. Ikaw lang talaga LDR friend ko. Wala na. Correct. Pero soon, Kasi, magre-reunion na oo. tayo ng bonggang-bongga. Kasi wala eh. I have few friends lang din, kagaya mo. But I have friends like since high school until now Mhm. meron ako. Until now buo kami. So Galing. um but sooner or later din naman I will leave soon so I'm gonna miss them naman. So but I'm not worried kasi you're there. So kahit magkaiba tayo ng state, Beshi, I know we'll make a way naman to see each other. Ayun. Yes. We need to see each other. Yes. Barbecue Sunday, please. Oo. Tapos magpa-vlog tayo. Okay, eto, last question. What is your message to all your friends? Anong gusto mong sabihin sa lahat ng friends? Oh, 'Di ba oh my nakakaiyak? goodness. I'm emotional. Me Emotional ako too. pagdating sa friends talaga. Oh Ako my din. goodness. Papayakin mo ba ako? Oo, Ayun. papaiyakin kita. Well, for my friends who are currently watching right now, if you have the chance naman to watching this, please know that I am really grateful that you are there with me in my life journey. Especially you are part of this naman. Um, Aww. please know that when I call you my friend, it's like saying na you are my brother or sister. Aww. Not by blood, but in terms of, you know, sa personality natin and everything. Please know that I am really grateful that you are with me in my life journey. I will forever treasure all the memories we've shared together and will continue to share. And um, I am still looking forward to more
adventure. Ayan, kahit na there will come a time na magkakahiwalay or may sari-sarili na tayong buhay in the future, magkakapamilya and everything. You are my family. So, that's my message to them and to you, Beshi. Iyak ako! Okay, time check, last 9 minutes. Okay. Go. Your Okay, message. so ako naman. So, ang message ko para kay Beshi, para kay Beshi and then dun sa two friends ko, alam na nila kung sino sila. But you know what, Beshi, thank you so much. Alam mo bang sa'yo lang ako nagtitiwala. Tapos, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng secrets ko na hindi alam ng family. Ang sama ko man. It's okay. Lahat kasi sinishare ko sa'yo kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, mas nag-share tayo sa kaibigan kaysa sa pamilya kasi ayaw nating ma-judge. Pero yung Yes. kaibigan natin, i-judge tayo pero hindi siya ganun kasakit. Ang weird. Yes. So ayun, Beshi, sobrang happy ako na na-meet kita. It's been 6 years and counting. I am Yeah. so happy with your married life. And I am so happy that you are a really, really great teacher na naging coordinator. Sobrang ang galing-galing. And then, I am so excited for our future journey. And sana, yung mga magiging anak natin, mag-best friend din sila. Yeah. For sure naman yan. Playmates. Oh, playmates. So, ayun. That is the end of our podcast today. Beshi, please tell the viewers to subscribe to my channel. Sure. Thank you so much everyone for following our journey and for staying and watching our podcast. We appreciate you if you will subscribe to my best friend's channel, like and subscribe and comment. This will be a great help for her and for our future as well. Thank you so much, everyone. Yes, and next episode, it is gonna be interesting because we will talk about teachers. Oh, Yes, marami tayong masasabi dyan. Yes, so ako napakadami kasi Favorite topic, everything all about teacher. Ano ba ang nararanasan ng isang guro? yes. Ano ba ang buhay ng isang guro sa Pilipinas, especially? Yes. Abangan yan. Correct. Okay, thank you so much guys for watching. Subscribe to my channel. Bye-bye!